Coach Tim Cone humingi ng tulong para sa ating Gilas Pilipinas. Kai Sotto maglalaro sa NBA preseason pero sa isang kondisyon, at pag-usapan natin kung bakit tinanggihan ng kampo ni Kai Sotto ang NBA Summer League at marami pang iba. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayong papalapit na ng papalapit ang unang laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand Tall Blacks. July 3, 2026 ay umaasa nga si Coach Tim Cone sa malaking tulong na naibibigay ng mga Pinoy basketball fans na manonood sa venue ng kanilang laban diyan sa New Zealand. Dahil siyempre mas lumalakas ang kanilang loob, tumataas yung kumpiyansa ng ating Gilas Pilipinas kapag mas maraming tao sa venue na nag-cheer para sa kanila kahit pa nga home court yan ng kalaban. At ang matindi ayon kay Coach Tim Cone, nung huli silang dumayo dito nga sa New Zealand, although hindi maganda yung performance na naipakita nila, ay mas marami sa mga tao doon ay mga Pinoy basketball fans kaysa sa mga taga-suporta ng New Zealand. Amazing daw ayon kay Coach Tim Cone, at umaasa pa din siya na madami pa rin yung susuporta sa ating Gilas Pilipinas o masigit pa yung dami. Dahil talagang masarap talagang makita itong mga Pinoy basketball fans na sumusuporta diyan sa ibang bansa at nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na malaking tulong po talaga para sa ating national team. Sa ibang balita mga kabasketball, dahil nga sa kawalan ng impormasyon mula mismo sa kampo ng ating pambatong si Kai Sotto, nung ibang nagpipilit maglabas ng balita patungkol nga sa journey ni Kai Sotto, ay madalas pong nagkakamali at nagiging dahilan pa ng kalituhan doon sa mga nakakapanood, nakakabasa ng kanilang ibinabalita. Kasi po, kung gustong manahimik ng kampo ni Kai Sotto, baka meron silang, baka hindi pwedeng ilabas yung ganito for the meantime, di ba? Dapat hayaan natin kasi medyo mahalaga talaga to itong NBA dream ni Kai Kumbaga, dapat masecure nila yung kontrata na yan kung ano man yung kanilang tinatarget. Ngayon mga kabasketball, dahil doon sa nagpipilit silang maglabas ng balita, nagkakamali nga. Gaya ng sinasabi ko, gaya halimbawa nung una, sinabi na hindi raw aalis si Kai sa Japan B-League. Nag-react nga si Kai doon. Sabi, nauna ka pang magdesisyon sa akin. Tapos sa NBA Summer League daw maglalaro si Kai. 'Di ba? O tapos ngayon hindi naman. O 'di ba? Hindi naman maglalaro sa NBA Summer League. Tapos ngayon may inilabas na naman. May option daw na 10-day contract. At saka USNCAA. 'Di ba? Kasi ang totoo diyan mga kabasketball, obvious naman hindi tinanggap ng kampo ni Kai Sotto yung NBA Summer League. Possible po walang kontratang maganda ang naibigay dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto na kayang i-compare doon sa kontratang ibinigay or ino-offer ng USNCAA. So kaya pinili nila yung USNCAA. Kasi alam niyo naman diyan sa NBA Summer League, konti lang yung beses na makapaglalaro si Kai. Unlike dito sa USNCAA na isang buong season pwedeng maglaro si Kai. Mas mahaba yung exposure, mas maraming makakapanood at makakasabay siya sa laruan diyan sa US para maging ready talaga siya diyan nga sa NBA. If ever na maganda yung maipapakita niya, pwede po siyang papirmahin na agad. Ito, inuulit ko, hindi na po siya dadaan sa draft. Papipirmahin na po siya agad ng kontrata kapag maganda yung naging performance niya diyan sa USNCAA. So dun sa nagtatanong kung maglalaro ba, pwede ba maglaro si Kai Sotto sa NBA preseason? Pwede po, pero sa isang kondisyon. At yun ay kung bibigyan sila ni Kai or kung magbibigay yung isang NBA team ng isang kontrata. 'Di ba? Standard contract. Para nga sa ating pambatong si Kai Sotto, tatanggapin po nila yan para matupad na ang NBA dream ng buong Pilipinas. Kayo mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.